Pati ang mga bangko at digital payments ay maaapektuhan, kaya babalik ang marami sa cash o kaya naman ang simpleng palitan ng produkto o barter. Wala nang masakyan, pahirapan ng pagkain at kuryente, pero hindi pa doon nagtatapos ang problema. Paano kung ang susunod na humina ay ang water supply? Ang tubig ay nandyan lang sa ilog, sapa, lawa at ilalim ng lupa. Pero sa maraming lungsod, hindi basta kusa itong dumarating sa gripo. Umaasa ito sa mga water supply system, mga planta, tubo at higit sa lahat, mga pump na pinapagana ng kuryente o diesel para maitulak ang tubig papunta sa mga bahay. Ibig sabihin, kahit maraming tubig sa paligid, kailangan pa rin ng energy para makarating ito sa tao. Kapag nawala ang oil, maaapektuhan ang transport at supply ng fuel. Pati ang pag-maintenance ng mga system. Kasabay nito, kapag humina rin ang kuryente, mahihirapan ang mga pump na magtulak ng tubig mula sa source papunta sa mga lungsod. At kapag hindi na gumana ang mga pump, hihina ang pressure ng tubig. Unti-unting mawawala ang tubig sa gripo. Sa una, mahina lang ang agos. Hanggang sa isang araw, wala nang lalabas. Isang nakakatakot na problema sa mundong tubig ang pangunahing pangangailangan para makasurvive. Hindi agad ito mapapansin, pero isa ito sa pinakaseryosong epekto. Maraming gamit sa ospital ay gawa sa materyales na galing sa oil, lalo na ang mga plastic tulad ng syringe, gloves, IV tubes at lalagyan ng gamot. Mahalaga ang mga ito dahil malinis, ligtas gamitin at kadalasang disposable para maiwasan ang impeksyon. Kapag nawala ang oil, babagal ang paggawa ng mga ganitong gamit at unti-unting magkukulang ang supply. Habang kumukonti ang available ng kagamitan, mahihirapan ang mga ospital na makasabay sa dami ng pasyente. May mga procedure na maaantala at may mga gamutan na magiging limitado. Hindi ito bigla ang sakuna na agad makikita. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting lalala ang sitwasyon, isang mabagal pero seryosong health crisis. Kapag nawala ang oil, maguguluhan ang mga tao sa umpisa. Ang modernong buhay na nakasanayan natin ay biglang babagal dahil ang sistema natin ngayon ay nakadepende sa iisang bagay at kapag nawala ito, para na rin tayong naparalisa. May mga eksperto na nagsasabing kung biglang mawala ang oil, mistulang babalik ang tao sa panahon bago pa malawak ang gamitin ng oil noong 1800s. At dito papasok ang epekto sa isip at ugali ng tao. Sa simula, may kaba at pagkalito. Hindi sigurado kung saan kukuha ng pagkain, paano papasok sa trabaho o paano makikipag-ugnayan sa iba. Habang tumatagal, pwedeng tumaas ang stress at anxiety dahil sa kakulangan ng basic na pangangailangan tulad ng pagkain, transport at kuryente. Kapag kulang ang supply at maraming nag-aagawan, may posibilidad na tumaas ang tensyon sa mga komunidad. Maaaring magkaroon ng panic buying, away at minsan ay kaguluhan. Lalo na kung hindi pantay ang access sa resources. Pero hindi lang ito puro gulo. Sa ibang lugar, makikita rin ang pagtutulungan. May mga kapitbahay at volunteers na nagsishare ng pagkain, nagtutulungan sa transport at nag-a-adjust para makaraos, habang ang gobyerno ay magbibigay ng tulong tulad ng relief goods, kontrol sa distribusyon ng supply at mga patakaran para mapanatili ang kaayusan. Ibig sabihin, habang nagbabago ang mundo, nagbabago rin ang ugali ng tao. May ilan na mas nagiging agresibo dahil sa